VP lang yung nagsasalita. Siya, at tingin ko naman, baka naman kasi meron din siyang mga, meron din siyang advice din sa mga members ng Senate. Kasi parang kumbaga, ang presidente, siya yung naging spokesperson ng lahat ng mga senador. Baka meron ding pressure sa kanya. You don't buy the senators. Matapang na umalma si Senadora Cynthia Villar laban sa apela ng ilang kongresista na madaliin ang impeachment, iginiit niyang hindi nila kayang bilhin ang mga senador at mananatiling patas ang proseso. May matinding paaring din siya kay Speaker Martin Romualdez, na tila hindi umano nito kayang impluwensyahan ang Senado tulad ng ginawa niya sa ibang kongresista. Panoorin ang kabuuan ng video. Just want to ask your comment on some criticisms na they were saying na baka hindi interesado yung Senado na itakil ito kasi they were pointing out yung sinasabi na forthwith na nakasaad daw sa saligang batas na dapat agad-agad ina-actionan ito ng Senado. What's your take on that, ma'am? Dumating sa amin last day of session. What will you do? Last day of session, aalis na kami. So how can we tackle that? Ba't naman nila pinasa sa last day of session? Parang bigla silang nag-decide na gusto nila impeachment tapos nadali sa amin last day of session. They expect us to work on it. Recess na? Recess na kami. And you have to remember, 70 senators are running for it. And some of them are families running for it. Parang hindi out of yung schedule yun. Last day of session, tinala sa amin. Bigla nilang dinicide na gusto nila mag-impeach, tapos kami ang sisisihin nila. Ba't hindi nila pinadala earlier? Senate Minority Leader Coco Pimentel earlier said na as senators, it's part of the job to stand as an impeachment court, and kung kinakailangan daw na i-drop or huwag munang i-prioritize yung campaigning, dapat yun daw yung gawin. Can you tell that to the senators? Can the Senate President tell that to the Senate? 24 independent republics. So baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senator. They have their own mind. You share the same view with SPGs. No need for the senators to do a caucus just to discuss the position and the possible amendments and the impeachment out rules. of schedule na yun. So if you have to be practical, siguro, ayoko na kasi mag-comment kasi I'm going out to the Senate. This is my last term. And, pero I agree na it's too much to ask the senators to come back and do impeachment while they're campaigning. Yung 7 na yun. And the rest, they have relatives who are campaigning. Sir, ang bayan muna headed by former Congressman Nery Colmenares, today may sasubmit na position papers sa inyong office, also seeking or asking Senate to immediately convene as impeachment court. So ngayon ba parang tumitindi na yung pressure sa inyo na... Si Nery bilang ano? Bayan muna. Position paper ng bayan muna, sir. Well, tatanggapin namin yon. I-refer ko yun sa Committee on Rules at sa legal team ng Senado para gumawa ng karampatang sagot at matimbang yung kanyang mungkahi. Pero may balik na tanong ako kay Congressman Nery. Ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po, Ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Ginagamit yung salitang immediately, ha? Sila ngayon para madaliin kami, samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali. Kaugnay sa kanilang reklamo mismo. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene yung court nang walang sesyon ng Senado. Sir, pero i-refer namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera yung kanilang mga suggestion. Last na lang, sir. Kasama doon sa kanilang position paper, yung gamitin nyo na lang daw, yung na-approve at na-publish na impeachment rules ng 19th Congress. Pwede naman talaga namin gamitin yon at isa yun sa pinag-aaralan namin. Dahil pag may binago kami sa rules na makakaapekto sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, baka magreklamo na naman siya na, uy, binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako, gamitin laban sa akin. So isa yun sa konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin
ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President Duterte. So, i-consider po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man o new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ang Kongreso, bago kami makapag-convene ng impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure ba sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pala ng pagkakasampa ng impeachment. Sino mang pabor sa impeachment o tutol sa impeachment, hindi matimbang ang opinion para sa akin. Dahil patas, parehas at pantay namin tatratuhin itong impeachment at kasong ito nang walang pinapaboran, walang tinititigan, walang tinitingnan lamang. Sir, once the impeachment trial proceeds, as Senate President, sir, do you have an instruction to your fellow senators na mag-refrain muna on commenting on the impeachment issue since magsaserve sila as senator judges? Mula nung na-file yung impeachment, nanawagan na ako at nagbigay na ako ng hudyat sa mga miyembro ng Senado. Isabay na natin yung mga tumatakbo sa Senado ngayon. Mananalo man o hindi, may panalo man o wala, pasok man sa survey o hindi. Dahil hindi naman natin alam ang kapalaran kaugnay sa resulta ng halalan. Na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara para kami magsalita na kami mag-a-acquit o kami mag-convict. Fairness dictates, nothing less. Next SP, good morning. Good morning. Nung birthday po ng wife nyo, nagpadala ng love letter sa inyo si Sen Coco regarding dito pa rin sa impeachment. Insisting na yung forthwith, dapat, ibig sabihin yan, immediately mag-convene na yung Senate impeachment court. Nasagot nyo na po ba yung... Hindi sinasabing immediately mag-convene. Wala sa Constitution yun. Ang nakalagay, shall proceed with trial forthwith. Pero kay Senator Coco mismo nanggaling, di ba? Nung in-interview nyo siya pag-file ng impeachment, hindi na aabot dahil magsasagutan pa din eh. Magpa-file pa ng answer si VP Sara, magpa-file ng reply ang kabila, ang prosecutors, maaari mag-file ng rejoinder si VP Sara, maaari mag-file ng rejoinder ang prosecutor, maaari mag-file ng anumang ad cautela pleading ang magkabilang panig bago kami makapag-set ng pre-trial. Sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa amin, pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, plus 30. Ubus na rin eh. Bago magsimula ang trial. Ulitin ko, kaya tinawag na free trial, hindi pa trial yon. Eh di pag trial yun, sinabi na lang sana trial, hindi free. Di ba? Pre-trial pa lang yon. So, hindi naman talaga kakayanin na mag-trial agad-agad tulad ng ginamit niya sa kanyang sulat, di ba? But nevertheless, I respect Senator Pimentel as a lawyer, and I know he's a bar top-notcher, so we will nevertheless refer this matter to the Senate Rules Committee and to the legal team that the Senate is slowly but surely building up in connection with this case para naman matimbang at makonsidera yung kanyang suggestion. Kasi para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that word, forthwith, in the Constitution? Forthwith, within the bounds of law. Illegal na mag-convene ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Pangatlo, bakit iba ang pagtrato ko sa kaso ni VP Sara sa pagtrato ng Senado noon sa mga naunang impeachment na nung may recess ang Senado, nag-recess ang Senado. Hindi nag-convene ng recess. Tinuloy nung nakapag-convene na ng may sesyon, tinuloy sa recess, pero hindi nagsimula, inintay matapos ang recess. Baka mamaya may reklamo na naman manggaling sa kampo niya. Naika nga, minamadali ito. Kung papakinggan ko yung mga gustong ma-impeach si VP Sara at gagawin ko yan, magre-reklamo naman yung kabila na minamadali talaga ito. Unawain ninyo at uulitin ko. Baliwala sa akin at hindi bali sa akin ang anumang opinyon o suwestyon o pagtulak ng mga partisano, pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Gagawin namin kung anong tingin naming tama at dapat na ayon sa batas at sa konstitusyon nang hindi nagpapa-apekto sa kanila. Sir, will you ask the President to have a special session of Congress? No. I said that already because under the Constitution, I can only ask for that with after consultation with the majority and minority floor leaders and with the consent of the Speaker of the House for urgent legislation. You yourselves already know that impeachment is totally different from legislation or the passing of laws. Pero may tanong ako, dun sa mga nagsasabing hindi tatawid ito, anong gusto nilang gawin namin?
Pagdating ng June 30, parang grade 3, grade 1, finish or not finish, pass your paper. Tapos man o hindi ang prosecution, tapos man o hindi ang depensa, gusto niyo magbotohan na kami? Tapos man o hindi ang depensa at prosecution, gusto niyo ba i-dismiss na namin to dahil wala na, June 30 na eh. The law, as a principle, frowns upon not completing what has been started. Sa simpleng pananalita, kasabihan ika nga ng matatanda, kung ano ang sinimulan dapat tapusin. Prinsipyo yan sa ilalim ng ating batas na umiiral. Wala mang eksaktong probisyon. Pero kung hindi pa rin kumbinsido at nag-iisip pa rin yung iba kung tatawid nga ba ito o hindi, pues sana noon pa nagreklamo sila kaugnay ng mga SET, Senate Electoral Tribunal cases. Yung SET cases na pinoprotesta ang isang senador na nanalo para sa termino ng 6 na taon. Ilang beses nang lumampas yan ng Kongreso. Tumawid ng Kongreso yung mga kasong yan. Nagpalit yung mga miyembro ng SET ng iba't ibang senador. Nagpalit yung miyembro ng SET ng iba't ibang justice ng Supreme Court. May nagreklamo bang hindi tumawid? May nag-question bang hindi tumawid? May nagsabi bang bawal yun? Wala naman. Ngayon, inuunawa ko na siyempre, highly politically charged to, may magko-question palagi. At hayaan natin ang Korte Suprema magpasa at mag-decide. Pero sa parte ng Senado, klaro sa aming isipan na may basehan at batayan ang aming paniniwala at prinsipyo na ito'y tatawid sa Kongreso. Dahil wala dapat sinisimulang paglilitis ang Senado kaugnay ng impeachment o ano paman na hindi dapat tinatapos.